ng stola. Sa tahimik at malamig na kaungkagan ng sakristi, kung saan ang mga anino ay sumasayaw sa maputlang sikat ng araw na tumatagos sa mataas na bintana. Nakabitin ang isang stola. Hindi ito karaniwang kasuotan ng isang pare. Ang tela nito'y tila may sariling madilim na buhay. Ang bigat nito'y hindi lamang pisikal, kundi isang mabigat na pamana ng kasaysayan. Ito ang stola ni Padre Miguel, isang lalaking kilala sa kanyang mapayapang ngiti at walang pag-iimbot na debosyon, ngunit sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, isang lihim ang bumabagabag, isang malamig na presensya na parang nakadikit sa kanya, isang walang mukhang nanonood sa bawat banal na misa, bawat pagtayo niya sa altar, bawat pagbigkas ng banal na salita. Nararamdaman niya ang malamig na titig, ang bahagyang pag-ihip ng hangin kahit sarado ang pinto at bitana. Hindi niya ito may paliwanag, ngunit ang pakiramdam niya ay palaging naroon, isang nakakakilabot na presensya nagpapabigat sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasilip sa pamamagitan ng stained glass na bintana, naghahanda si Padre Miguel para sa susunod na araw na misa. Ang sakristi ay balot ng makapal na katahimikan. Tanging ang mahabang pagaspas ng kanyang sutana ang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa stola. Sa mapanglaw na liwanag, tila kumikislap ito ng bahagya. Parang may sariling pulso sa dilim. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang tela nito'y malamig sa kanyang mga kamay. Parang humahawak siya sa isang bangkay na matagal nang patay. At doon nakita niya ito, isang kakaibang simbolo na nakaborda sa madilim na tela. Hindi ito isang karaniwang cross. Ang mga linya nito'y baluktot at nakapulupot dito ang isang ahas. Ang ulo nito'y tila nakatingin ng may panunuya. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi mapakali, nagsimulang magsaliksik si Padre Miguel sa mga lumang teksto at ang mga pinagbabawal na aklat na tinago sa kaililiman ng aklatan ng simbahan. Ang mga simbolo na tuklasan niya sa wakas, isang sinaunang sagisag ng isang heretikong kulto, isang pagsamba sa madilim na entity na matagal nang itinituring demonyo. Ito ay ginagamit ng mga itim na pare sa kanilang mga kasuklam-suklam na ritual, isang marka ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Nang gabing iyon, ang pagtulog ay lumayo kay Padre Miguel. Ang imahe ng stola, ang baluktot na krus, ang nakapulupot na ahas ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang malamig na presensya ay tila malapit, mas matindi. Kinabukasan, habang papalapit ang oras ng misa, isang mabigat na takot ang bumalot sa kanya. Isang antisipasyon ng isang bagay na kakilakilabot. Habang suot niya ang stola sa kanyang balikat, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan
sa kanyang dibdib. Parang may kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang kanyang mga salita sa gitna ng banal na misa. Sa pinakatahimik na sandali ng komunyon, ang stola ay biglang nagliwanag ng isang mapurol at masamang liwanag. Isang nakakapasong lamig ang bumalot sa simbahan. Ang mga kandila ay nagsimulang magsayaw na wala namang hangin. At doon, sa paanan ng altar, nakita ni Padre Miguel ang isang anino na humuhugis mula sa kawalan, papalapit sa kanya ng dahan-dahan. Ito ang presensya, ang malamig na titik ng kanyang nararamdaman sa bawat misa. Ngunit ngayon, ito ay nagkakaroon ng anyo. Matagal na kitang hinihintay, Padre Miguel. Ang bulong ng anino, ang boses nito ay parang humahagod na yelo sa kanyang tenga. Ngayon ay akin ka na. Nararamdaman ni Padre Miguel ang isang malamig at mabutong kamay na humahawak sa kanyang lieg. Ang mga kuko nito'y matutulis na parang may mga karayom. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay naging isang estatwa ng takot. Ang stola, ang mismong bagay na kanyang isinuot bilang tanda ng kanyang pananampalataya, ay tila naging isang buhay na nilalang. Humihigpit ang kanyang lalamunan, sinasakal ang kanyang huling hininga. Nang sumunod na araw, ang katawan ni Padre Miguel ay natagpuan sa malamig na sahig ng sakristi. Nakasuot pa rin ito ng stola. Ang madilim na tela nito ay parang nakanisi sa kanyang walang buhay na anyo. Ang kanyang mukha ay balot ng isang kakilakilabot na ekspresyon ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang huling walang katapusan at pagkabigla. Mula noon, wala nang nangahas na hawakan o isuot ang stola na iyon. Nananatili itong nakabitin sa madilim na sulok ng sakriste, isang tahimik na banta naghihintay sa susunod na walang kamalay-malay na kaluluwa. Makalipas ang ilang dekada, ang trahedya sa simbahan at ang kwento ng sumpa ng stola ay naging isang madilim na alamat na lamang. Isang babala na ibinubulong sa mga bata sa gabi. Ang abandonadong simbahan ay tumayo sa gilid ng baryo. Isang gusaling nabubulok at puno ng lumot. Isang tahimik na monumento sa isang nakakatakot na nakaraan. Ang mga tao ay lumayo dito. Ang hangin sa paligid nito ay tila malamig na puno ng kalungkutan. Ngunit sa isang maliit at liblib na bahagi ng baryo, kung saan ang mga bahay ay nakakalat sa gitna ng luntiang bukid at matatayog na puno, may isang batang lalaki na nagngangalang Lucas. Siya ay isang bata na puno ng sigla at imahinasyon. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa paglalakbay sa mga bukid at ang madilim at mahiwagang kailaliman ng kalapit na gubat. Ang mga kwento ng matandang simbahan at ang sinumpang stola ay mga kwento lamang para sa kanya. Mga nakakatakot na alamat na nagbibigay kulay sa kanyang mga laro. Isang araw, sa kanyang walang katapusang paghahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran, si Lucas ay napadpad sa abandonadong simbahan. Ang mga sirang bintana ay parang walang lamang mata.
nakatingin sa kanya. Ang mga nabubulok na pinto ay bumukas ng may nakakatakot na langit-ngit sa marahang ihip ng hangin. Sa loob, ang hangin ay malamig at mabaho. Ang mga anino ay mas makapal at mas malamig. Habang naglilibot siya sa gitna ng nabubulok na upuan at mga piraso ng nahulog na mga plaster, ang kanyang mata ay nahulog sa isang kakaibang tela na nakasabit sa isang madilim na sulok ng dating sakristi. Ito ang stola. Ang madilim na tela nito ay tila sumisipsip ng natitirang liwanag. Ang kakaibang borda na cross at ahas ay nakatago sa mga anino. Hindi alam ni Lucas ang kasaysayan nito, ang madilim na sumpa na nakakabit dito. Para sa kanya, ito ay isang kakaibang bagay. Ang kulay nito ay madilim, ngunit may kakaibang kinang. Ang disenyo nito ay kakaiba at kaakit-akit. Kinuha niya ito. Ang tela nito ay malamig at bahagyang mabigat sa kanyang maliit na kamay. Sa kanyang imahinasyon, ang stola ay hindi isang simbolo ng kasamaan, kundi isang mahiwagang superhero cup. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa buong nayon. Ang madilim na tela ay humahampas sa kanyang likuran habang siya ay nagpapanggap na isang matapang na mandirigma o isang misteryong salamangkero. Hindi niya alam sa bawat pagsuot niya nito, hinahatak niya ang sarili palapit sa isang madilim at nakakamatay na kapalaran. Simula nang sinuot ni Lucas ang stola, ang dating payapa at ordinaryong mundo na kanyang paligid ay nagsimulang magbago sa mga nakakagambalang paraan. Ang mga unang palatandaan ay banayad, halos hindi napapansin. Ang biglang pagkakasakit ng kanyang paboritong aso, ang pagkamatay ng mga makukulay na bulaklak sa hardin ng kanyang ina. Ngunit habang patuloy na ginagamit ni Lucas ang stola bilang kanyang laruan, ang mga insidente ay naging madalas at mas nakakagambala. Ang mga hayop sa bukid ay nagsimulang magwala ng walang maliwanag na dahilan. Ang kanilang mga ungol at bulyaw ay punong-puno sa gabi ng isang nakakatakot na kuro. Ang mga puno sa kalapit na gubat ay nagsimulang malanta at mamatay. Ang kanilang mga dahon ay naging itim at malutong. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa baryo. Kahit sa pinakamainit na araw, ang mga tao ay nagsimulang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Isang mabigat na pakiramdam ng kasamaan na lumalapit. Ang mga magulang ni Lucas, sina Mang Tomas at Aling Elena, ay nagsimulang mag-alala. Napansin nila ang pagbabago sa kanilang anak. Ang kanyang dating masiyahing disposisyon ay napalitan ng isang tahimik at malungkot na pag-uugali. Madalas siyang nakikitang nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at palagi niyang suot ang kakaibang telang natagpuan sa lumang simbahan. Lucas, saan mo nakuha ang telang yan? Tanong ni Aling Elena isang gabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa lumang simbahan po, sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay mahina na parang malayo.
Ang ganda po nito, di ba? Ngunit, hindi nakikita ni Aling Elena ang kagandahan dito. Mayroon itong kakaibang aura. Isang madilim at nakakabagabag na presensya. Sinubukan nilang kunin ito sa kanya. Ngunit si Lucas ay naging labis na protektado dito. Parang ito ang kanyang pinakamahalagang pagmamay-ari. Hindi nagtagal, ang hindi maipaliwanag na sakit ay nagsimulang kumalat sa baryo. Ang mga tao ay nagkasakit na may mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, at isang pangkalatang paghihina na hindi mapaliwanag ng anumang kilalang sakit. Ang mga lokal na manghihilot at ang ilang mga doktor na dumating mula sa bayan ay walang magawa. Ang takot ay kumalat tulad ng isang salot at ang mga bulong tungkol sa sumpa ng lumang simbahan ay nagsimulang lumakas. Isang gabi, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng maitim na ulap at ang hangin ay humuhuni ng isang nakakatakot na awit sa pamamagitan ng mga siwang ng kanilang bahay. Si Lucas ay mahimbing sa kanyang kama, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi mapayapa. Binabagabag siya ng mga bangungot ng madilim na mga anino at malamig na kamay na humahawak sa kanya. Bigla siyang nagising, ang kanyang katawan at pawis at nanginginig. Ang kanyang silid ay balot ng isang nakakapasong lamig, isang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. At doon, sa dulo ng kanyang kama, nakatayo ang isang anino. Hindi ito anino ng isang ordinaryong tao. Ito ay mas madilim, mas makapal, na parang hinugot mula sa mismong kawalan. Ang hugis nito ay bahagyang tao, ngunit ang mga gilid nito ay malabo at umaalon. Ang walang makita na mukha sa madilim nitong ulo. Salamat sa pag-alaga ng aking stola. Ang bulong ng anino. Ang boses nito ay parang bulong ng patay na dahon na hinihip ng hangin. Matagal ko nang hinihintay ang tamang tagapag-alaga. Ngayon, oras na para magbayad ka. Isang nakakakilabot na takot ang dumaloy sa katawan ni Lucas. Isang takot na hindi niya naramdaman kailanman. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nararamdaman niya ang isang malamig at mabutong kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang mga kuko nito ay tumutusok sa kanyang balat. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa at kamay ay paralisado. Ang stola na nakasabit sa kanyang leeg ay tila naging buhay. Ang madilim na tela nito ay humigpit, parang isang higanting ahas na pumupulupot sa kanya. Sinasakal ang kanyang hininga. Naramdaman ni Lucas ang kanyang paningin ay lumalabo. Ang kanyang baga ay nahihirapan sa bawat pagtatangka na humininga. Ang anino ay lumapit. Ang malamig nitong presensya ay bumabalot sa kanya. Nananakaw ang init ng kanyang buhay. Sa kanyang huling sandali, ang tanging nakikita ni Lucas ay madilim na hugis ng anino at ang kakaibang simbolo ng krus at ahas na nakaburda sa stola. Ngayon ay kumikislap sa isang mapaminsalang liwanag. Ang kanyang huling hininga ay isang bulong ng takot at pagdurusa. Nang sumunod na araw, natagpuan ang katawan ni Lucas sa kanyang silid. Nakahiga siya sa kanyang kama. Ang kanyang maliit na katawan ay balot ng isang hindi mapaliwanag na lamig.
nakasuot pa rin siya ng stola. Ang madilim na tela nito ay parang isang balabal ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kakilakilabot na ekspresyon ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa walang katapusang pagkabigla, katulad ng nakita sa mukha ni Padre Miguel maraming taon na ang nakalipas. Ang kamatayan ni Lucas ay nagdulot ng labis na pagkabigla at takot sa buong baryo. Ang mga bulong tungkol sa sumpa ng lumang simbahan ay naging sigaw ng katotohanan. Wala nang nanghas na lumapit sa abandonadong gusali na ngayon ay tinuturing ng isang lugar na sinumpa, isang pintuan patungo sa kadiliman. Ang stola ay nanatiling nakabitin sa loob ng simbahan, sa madilim na sulok kung saan ito natagpuan ni Lucas. Ito ay naging isang tahimik na paalaala ng dalawang trahedya. Isang pisikal na manifestasyon ng isang kasamaan na hindi kayang talunin ng tao. Ang alamat ng sumpa ng stola ay patuloy na kumalat, na ibinulong mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ito ay naging isang madilim na kwento na nagpapaalala sa mga tao sa panganib ng walang kamuwang-muwang. Ang mga kahihinatnan ng pakikialam sa mga bagay na hindi nila maintindihan, at ang mga nakakatakot na lihim na maaaring itago ng mga lumang lugar at ang mga kakaibang bagay. At sa gabi, kapag ang hangin ay humuhuni sa pamamagitan ng mga sirang bintana ng mga abandonadong simbahan, ang ilan ay nanunumpa. Kagat ang dilim na tila walang kapantay.